dahil sa mga banat niyo po. Unang tanong ko na kaagad dito, diretsuhan na. Ano ang pinaghuhugutan ng banat ninyo una-una kay Marcos at saka siyempre kay Romualdez? Saan ko humuhugot nung ganong klaseng banat? Yung style or way of governance nila, tingin ko hindi talaga sa maganda. At saka kung ano yung pinapakita nila sa lahat ng nasa baba nila, di maganda para sa mga tao at sa bansa natin. Lalong-lalo na, ito si Romualdez, power tripper Yun yung problema ng mga tao talaga Pilipinas. Kasi pag nakaposisyon, kunwari, naging speaker ka, hindi ka naman, legislatura ka naman, hindi ka naman eksekutibo, pero kasi nandun yung, because Congress is the purse. So lahat ng pera doon, feeling siguro niya. Yun. So, di ko lang matolerate talaga na may mga ganong klaseng mga tao. Kasi pag hinayaan mo na kung sino yung nakaposisyon, sino yung may power, hinayaan mo na ganun yung treatment nila ng mga tao na nasa baba nila, magiging practice yun down the line din. So yung mga nasa baba mo rin na medyo may position, may power, pa-power trip niya rin. So, ang mangyayari niyan, ang effect, masisira yung demokrasya. Kasi kaya mong takutin, kaya mong, di ba? So, pero kala kasi nila na pag once nandun na sila, walang papalag sa kanila. Baka yun yung iniisip nila. So, that's why, kasi nga, may problema sila sa Vice President, pwede naman nilang ayusin yung, nandun sila sa mga, pinakamataas na posisyon ng ating bansa. And you have to be a good example. Pakita mo sana, sila, kita nila na may mga magagandang paraan para mag-ayos. Kasi yung ultimate goal dapat kasi nila is to keep the country intact. Hindi sila gumagawa or I do not know. Kasi mahirap kasi sabihin na may gusto silang ganito, ganon. Pero the People's Initiative, yun pa lang is a good evidence of why they are behaving in such a way. Kasi gusto nilang tumagal talaga sa pwesto. Maybe, ayaw ko lang sabihin na sa akin kasi lumabas, maybe they see the Vice President as a threat kasi popular din. So, ayun, may mga ganong kontrolado mo naman talaga lahat kasi naging anak din ako ng presidente at may mga previous administrations din tayo kung ano yung ginagawa ng head of state. Ano yung ginagawa talaga ng pinakaulo dyan. Yun din yung malaki yung epekto niyan sa mga tao. So kailangan, nakita niya na may problema. You know what I mean? Diba? Nakita niyo po ba na parang pinag-iinitan yung kapatid ninyo ni Speaker Romualdez? As how it stands, since may statement din naman talaga na tinatawag sa tambalos-los ng Vice President and that term is associated with the Romualdez, then there must be something wrong. Hindi po ba kayo na, siyempre, natatakot dahil sila ang nakaupo this time? Wala yan. Ano mang itatakot ko? Wala. Kung bago lang ako sa politika, wala na ako sa politika bukas, okay lang. Okay lang. Wala problema sa akin.
Hindi, kahit basta may ganong klase mga bagay talaga, hindi ko matolerate. I will speak against, kasi pag against you, kasi mali. Hindi ako papayag. Bahala kayo, hindi, marami kayong pera, hindi, bahala kayo, in whatever way na makaganti kayo. Pero, ayun lang, may ibang mga vlogger din na sinisiraan ako. Hindi rin naman ako magiging topic siguro, kung di rin sila yung binanatan ko. Pero ganun lang naman talaga politika. Nabanggit niyo na rin po yung vlogger, pero wag na lang natin pangalanan. Anong masasabi niyo doon sa mga gumagawa ng chismis sa family niyo na mga vloggers na kung ano-ano sinasabi? Okay na. Ganun talaga politika. Kahit wala kang gawin, yung tao may masasabi talaga. Kahit Hindi niyo wala na kang lang gawin, pinapansin. Wala yan. Wala yan. Hassle lang sa buhay. Hindi kayo affected at all. Hindi, may mga, siguro, mga times, or affected naman, pero hindi talaga yung wala man. May mga times lang. Nung una, nung bago pa ako sa, yung may position na talaga ako, kasi iba yung dati sa pamilya, kasi lumaki ako na mayor yung tatay ko, kapatid ko, vice mayor, may naging mayor din yung kapatid ko. So hindi mo maiwasan ng mga tao, may mga wild talaga yung imagination, di ba? So, wala lang. Pero yung may position ka na, medyo may tatamaan ka. Pero nung simula lang naman, ngayon, iniisip ko, tangin na. Bukas, pwede patay na ako, patay na tayo lahat, di ba? Hindi mo naman parang passing naman tayo sa buhay na to. Ako naman, kasi syempre nagla-live stream tayo every day or every night. And then after nung inyong speech sa Davao and Cebu, sumobra talaga yung clamor ng tao. Kasi tungkol sa iyo, no? Kasi si PRRD, alam naman natin, may edad na siya. And feeling ng mga Pilipino, late na siya na napakinabangan ng mga Pilipino in terms of yung mga policies niya. Hindi naman natin siya pwedeng i-extend. So naghahanap sila, actually yun ang benchmark nila of leadership. And nung narinig nila yung stand mo regarding PI doon sa mga speeches mo, yung mga tao talagang nakita nila na ikaw yata yung susunod sa tatay mo, or at least marami sa mga traits nung na nagustuhan nila sa tatay mo nakikita nila sa'yo. Do you think open ka dun sa possibility na mag-nationals? Hindi siguro. Wala. For now? For now, wala talaga. Malayo. Bakit po? Walang gusto. Hindi gusto. Okay naman ako sa Davao. Ayoko na mas malaking sakit sa ulo. Dito na, tama na to. Marami pang improvements na pwedeng gawin dito sa lugar ko. Kaya, hindi ko Saka puro away lang yung abutin ko dyan sa Senado. Kung sa Senado, wala yan. Puro away lang. Kailangan kung... Paano, Mayor, kung pilitin kayo ng tao talaga? Kasi actually kagabi nga po kasama namin yung father niyo po, talaga siya medyo gusto niya nang mag-retire, talagang retire na. Kaya lang talagang kami rin personally gusto namin ipagpatuloy yung legacy niya, which is nakikita ng tao sa inyo yun. Kung pilitin kayo na magkaroon ng panawagan na tumakbo sa Senado, hindi niyo po ba i-consider yun? Wala talaga. Hindi, ayaw ko. Hindi, sabihin ko na lang ayaw ko. Pero wala man akong, hindi ko man din kontrolado yung mga nasa iniisip nyo. Pero ako, personally, ayaw ko talaga. Okay na ako kasi Manila, pupunta pa ako doon ako magtrabaho. Dalhin ko pa yung pamilya ko doon. Diba? Hassle na yun Nandito yung bahay ko sa Davao Tsaka malaki yung scope talaga ng senator. Tapos kung isipin mo anong amount ng time na ibibigay mo, yung serious matter yun. Ayun lang, kasi ayaw ko magsalita.
Pero 'di ba depende 'yon kung ano yung treatment mo sa trabaho mo. Sa ngayon nga, mayor lang ako. 36 years old ako pero puro na puti yung buhok ko dito. Malaki yan, marami pa namang iba dyan. Kailangan lang talaga magsalita lang talaga sila, mag-speak up sila, and kailangan commitment talaga kung ano yung tama. Kailangan lagi, ikaw, elected official ka, progressive ka dapat. Iniisip mo anong pwedeng baguhin, tsaka improve lagi. Araw-araw yan. Pagising mo, makita mo mali, ayusin mo. Kailangan kumilos talaga kayo. Kailangan kumilos yung mga tao. Hindi lang din yung elected official, but also the people themselves. Kailangan magkaroon tayo ng ganong klaseng, mindset. Yeah. Lahat tayo dapat mag-agree sa ganon. Kaya kung senador, wala man akong gulo. Ang gulo. What about higher than senator? Malabo na yan. Malabo naman siguro yan. Hindi ko makita. Yung kapatid ko, si Vice President naman yan. Kasi Sana wag. So ikaw din po personally, if si Inday will have the opportunity to run for presidency, kung ikaw gusto mo siyang maging presidente or tumakbo? Pwede. Pero nasa kanya yun. Pero pwede yan. Magaling man yan ang kapatid ko. Magaling yan. In fact, pag upo ko dito as mayor, lahat yan na. Parang, may system na. sinusustain ko na lang. Tapos mga konting mga improvements, kung ano makita po, ganun lang. Kasi mayor yung clamor din doon sa live streaming ko. Yung branding po talaga yung Duterte branding doon talaga. At kung ayaw nyo sa 2025, ine-expect talaga nila si VP Sara ang 2028, pero gusto kanila po sa 2034, kung hindi sa Senate, itong 2034, hinahanap talaga yung Duterte. Malayo pa naman yun. Mamaya na lang tayo mag-usap niyan kung nandyan na. Wala pa man. Malayo, marami pang pwedeng magbago. Marami pang pwedeng mangyari. Pero sa ngayon ko, sabihin ko talaga sa inyo, honestly, ayaw ko. Okay na ako dito. So, malinaw yun na hindi po kayo bumabanat dahil sa meron kayong national interest. Malabo. Talagang you're not just satisfied Mahilig lang talaga ako mambara ng tao na mayabang. Tapos power tripper, yung mga ganon, o yung mga mali. Mahilig lang talaga mambara ng mga ganon. Kaya nandyan ako, kaya nagsalita ako. Actually, Mayor, isa sa nga kinabiliban ng tao, yung sagot nyo kay Senator Amy. Hindi niya na-expect ng tao yun kasi alam naman natin si Senator Amy claiming na malapit sa atin nyo po. Hanggang ngayon pa naman, kaibigan ko rin naman si Amy. Kaso si Senator, si Madam, ang problema lang, kasi binanggit niya pa ako, okay lang sana yun. Wag mo na akong isali sa mga... Sa politika niya. Sa mga, kahit nga kami minsan ng tatay ko, nag-argue kami kasi lumalabas ako. Sabi ko, wag mo na ako isali. Paano pwede ba sana? Wag mo na ako isali. Ayoko yan eh. Yung ginagamit yung isali mo ako sa mga naratiba mo kung ano-ano. Hindi ko gusto yun. Actually, yun ang nagustuhan ng tao sa inyo dahil talagang straight, prangka kayo eh. Kasi alam naman natin sa politika, yung mga tao medyo... Kaya nga mahirap, kaya nga ayoko kasi masikip pa yung yung mga nangangambisyon sa politika. Marami gusto maging senador, gusto maging presidente, gustong vice presidente. Sa inyo na 'yan. 'Di ba? Magulo eh. Okay na kami dito sa Davao. Okay na. Mayor, nabanggit nyo kanina kasi napag-usapan natin yung tungkol sa Japan. Isa sa mga gusto nyong pinupuntahan at somehow pangarap nyo na yung Davao somehow medyo tumulad sa ganong klaseng... Yung ugali ng tao. Yung ugali nila. Kasi sa kanila, embedded yan sa educational system nila sa mga
early years ng bata. So dito, kailangan, ewan ko, maraming kailangan reforms na gagawin mo. Anong pangarap niyo sa Davao? Simple lang naman. Wala lang gutom. Walang mga, walang manggugulo, walang mga maaanga sa daan. Infrastructure, yun naman usual na sasabihin. Sino ba namang di gusto ng infrastructure? Pero di ba, mahalaga doon, yung quality of life lang talaga. Kailangan masaya lang yung mga tao. Paglabas nila ng bahay, hindi sila worried. Pag naglalakad sila sa daan ng gabi, pwede ka mag-cellphone, dyan sa baktas ka ba? Ganun lang man. Kasi yung infra, if ever talaga may income enough yung bansa natin or yung Davao, nandyan yan. Pero hindi lang agad na nandyan ka, na mabibigay mo. Yung gusto ko lang, walang gulo sa mga communities, sa lahat ng distrito, nagkakaisa, mga taga Davao. So proud lang sila maging Davaoenyo. Yung core values intact. Yung mga ganun lang. Wala mang masyado. Kasi kung sabihin ko, ambition ko, sabihin ko, sana maging Japan na to bukas, pero hindi man. Kailangan man ng relatively young country pa naman talaga tayo. After 100 plus years. Marami pa tayong pagdaanan. Marami pa yan. Overpopulated pa. Problema pa yan. Kung isipin mo talaga, grabe yung Dito sa Davao, simple lang. Simple lang. Huwag mo masyado materialoso yung mga tao. Yan, kasi isa rin yan eh. Maging greedy. So mag-aagawan na. Yabangan, inggitan. Hindi mo maiwasan, pero if minimal, mas maganda. Maganda yung plano nyo na yung ganyan na ang concentration talaga yung tao, yung simple life, yung mawala yung greed. Ngayon kasi, yan ang isang bagay na nakikita natin sa buong Pilipinas. Ang nabanggit ko nga po sa father nyo kagabi, after niyang bumaba, parang lahat sumakmal ng pera. Parang wala na si PRRD, tara magnakawan na tayo, magsimula na tayong gumawa ng katarantaduhan. Parang gano'n na nangyari. Lumabas ang adik, lumabas ang mga magnanakaw ng congressman, lumabas lahat eh. Anong sa tingin yung problema ng Pilipinas at bakit ganito tayo kagulo? Technically overpopulated talaga ang Pilipinas. So ang tendency, yung kung saan yung economic activity, nagsicentralize yung mga tao, di ba? There can only be enough resources or enough jobs, enough opportunities for a good number of people. Pero hindi mo ma-accommodate yan. So, sa sobrang dami natin, sinikuhan talaga yan. Akin yan. Without even saying that. Kahit hindi natin pero yan yung survival instinct ng mga tao eh. So technically ganun yun. Kaya, like I said, young country tayo eh. Kailangan natin malampasan yan. Kaya nga, sinabi ko, going back, kung anong gusto ko para sa Davao, core values talaga. Maging mabait yung mga tao. Way of life. Maging mabait yung mga tao. So anong plano nyo para ma-achieve yung core value na sinasabi nyo dito sa Davao? Anong mga programa ninyo na... Puntahan ko lang yung mga barangay, sinasabihan ko, huwag kayo mag-away, ganun. Na talaga? Talagang hands-on? Pagka may problema, sinasabi ko, punta kayo sa barangay captain. Pagka may problema kayo, huwag nyo hayaan na umabot sa suntukan, sigawan, dalhin nyo doon sa kapitan nyo. Pag hindi kaya ng kapitan nyo, andito naman yung mayor. Ganun. Simple lang talaga. Kailangan unahin mo talaga muna yung basic talaga na mga kailangan mo na mga ugali para maganda yung takbo ng mga communities mo. Kasi mahalaga yung barangay. Mahalaga yung barangay.
Tsaka yung mga purok, mga ano, mahalaga yun. Kailangan hanggang doon maabot mo yung message na ganito, kung ako yung mayor, ganito yung gusto ko. Walang gulo. Tsaka maayos, o mga bata, mapasok lahat sa eskwelahan, ganun. Repetition, lahat ng barangay, kausapin mo talaga yung mga tao. Kailangan mo sabihan, yan yung gusto mo. Yung mga kapitan mo, dapat yun din sinasabi nila sa mga tao. Pero